Noong ako ay bata pa, at the age of 13, doon nagsimula yung aking pagiging rebelde. O Ian, saan na naman galing? Barkada ka na naman. Kanina overta ako na nagkakati ka sa klase. Hindi ka na pumapasok. Saan ka na galing? Sumagot ka. Ano nangyayari sa'yo? Dito sa bahay, di ka na mautusan. Lagi ka sa labas. Buta ka lang lagi. Wala lagi nakikita mo ah. Bakit sumasagot ka? Gago. Ano ba yung tumigil kayo? Ikaw hindi mo nakagalan sa tatay mo! Saan ka na naman pumunta? Pagpasok ko ng high school, first year high school, dito na nagsimula yung mga matitinding kasalanan sa aking buhay. At ang pinakabitya nito ay unang-una talaga yung aking pagre-rebelde sa magulang ko. Meron kasing pangyayari sa buhay ko na parang hindi ko matanggap sa aking magulang. At yun ang nag-cause sa akin para magalit sa kanila. At sa katindihan ng galit na yun, ay gusto kong sirain mismo ang buhay ko sa pamamagitan ng hindi na pagpasok sa eskwelahan, hanggang sa nabarkada na nga ako, susugal na ako, kala ng mga magulang ko, pumapasok ako. And then after that, naging worst pa, nabarkada ako sa mga out of school. At doon ko na nasimulan na manood ng mga pornographic videos, makipagrelasyon sa mga yung lalaki, kapwa ko lalaki. Dahil akala ko noon okay lang yung ganung bagay. At yung kabataan ko na yun, napaka-worst. Kasi napakarami na mga nakarelasyon na ganun. Pati sa isang babae, may mga nakarelasyon din ako. Na hindi talaga ito naging maganda ng dulot. Talagang nakakahiya. Kasi at the age na 13 to 15, dun yung pinaka-worst. Masasabi ko na nandun yung lahat ng uri ng kasalanan. Halos araw-araw yun nagagawa ko. Yun ay dahil sa yung pagiging bata na mayroong galit sa puso. Isa pang dahilan, ayun ay yung wala talaga akong pagkakilala sa Diyos. Wala talaga akong relasyon sa Diyos. Although naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ko kilala ang Diyos. Kaya masabi kong nagagawa ko yung mga ganon dahil hindi ko kilala yung sa akin. Napunta ako sa church na yon sa gawain ng isang kabataan. Sabado yon, youth gathering nila. Bago yon, Wednesday, yun yung panahon na mayroon akong hinahanap sa buhay ko. Yun din yung panahon na gusto ko nang magpakamatay. Gusto ko nang kitilin ang buhay ko dahil pagod na ako eh. Dahil unang-una, nadagdagan, yung scenario na yun kasi yung araw na yun, nadagdagan yung galit ko sa magulang ko. Tapos, pakiramdam ko, pinagtutulungan ako, wala akong kakampi. Kaya alas 12 ng tanghali, tulala ako. Naglalakad ako doon. Nakaubad pa nga ako nun eh. Tapos, naglalakad ako. Medyo mga 15 minutos yun. Umiyak, tumutululo yung luha ko. Umiyak ako. Parang hindi ko matanggap na itong pamilya ko, hindi ako mahal. Nandun ako sa tulay. Pero buti na lang ay natakot ako na tumalon. Dahil sabi ko, baka hindi ako mamatay dito. Malumpo lang ako. Buti na lang, nakapag-isip pa ako ng matino. And then, may nag-invite sa akin na taga doon sa aming probinsya. At pumunta ako doon, umattend ako doon. Yun nga, January 11, 2006, 7 p.m. Sabado yun. Yun ang di ko makakalimutan dahil doon ko binuksan ang aking puso sa ating Panginoong Jesucristo. At doon nagsimula ang aking journey bilang isang Kristiyano. Nagsimula ako na makakilala sa Panginoon, maging Kristiyano at the age of 15 and a half. January 11, di ko makakalimutan yon, 2006. Sabado ng gabi, alas 7 yon,
Doon ako nagsuko ng buhay sa Panginoon. Doon yung araw na yon na sinuko ko at kinilala ko ang Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Actually, bago ako mag full-time, ay alam ko na tinatawag ako ng Lord kasi meron akong yung habit, di ba, or lifestyle. Every 6 a.m., meron akong devotion time kay Lord. At yung panahon na yon, wala pa ako sa church, nandun ako sa Bagbag, Remarville. Meron akong favorite place doon. Yun ay well. Merong yung deep well. So, well of Banchi, ang tawag ko doon eh. At doon, nagde-devotion ako. Nakita ko sa isang vision, nakita ko na ako ay nakatayo sa isang pulpit and stage. Tapos may mga tao na nakikinig sa akin. So, una yon na naging daan para mag-decide akong mag-full-time at maglingkod kay Lord. And then, of course, through the confirmation ng mga pastors, tinatawag nila akong pastor. Kapag naglilid ako ng Bible study or life group noon, so, tinatawag na nila akong pastor pero hindi pa naman. And along the way, napatunayan ko nga na pastor ako dahil habang tumatagal ay nakakapagdala ako ng mga tao at passion ko talaga na mag-guide ng mga kabataan ko. So, gusto ko silang i-disciple. Kahit na wala pa akong bata pa ako noon, parang andun na yung father's heart na alagaan sila. Kaya noon, nag-confirm, lalo na nung nakapag-pioneer ng church dito sa kinabibilangan ko ngayon na church, itong Jesus Sanctuary Bagumpong, na ako na yung naging lead pastor. So, confirm na ako ay isang pastor, lingkod ng Panginoon. Napaka-raming temptation kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon. Dahil alam natin, iba talaga ang buhay, no? Nang ikaw ay nasa Diyos at wala. Dati, nung nagsisimula ako, bumabalik talaga yung lust of the flesh sa akin. Talagang yun ang matinding labanan na talagang iniyak sa Panginoon, dinigma ko yun sa pamamagitan ng pagdulog sa Panginoon. Pero, masasabi ko talaga na ang pag-overcome, magsisimula talaga sa tinatawag na genuine na relasyon kay Lord. Meron, dun kasi ay binuksan ko na talaga ang puso ko sa Panginoon. Kaya masasabi ko, kagaya ng sinasabi nga ng Biblia, 1 John chapter 5 verse 5, di ba? Sino ang magtatagumpay sa sanlibutan? Yung mga sumampalataya kay Kristo. So sila talaga yung mag-overcome. Kaya para sa akin, unang-una dapat talaga i-work out mo yung relasyon mo sa Panginoon. At dahil nga napakaalab ako noon sa Panginoon, pagkakilala ko kay Lord, hindi na ako umuwi ng bahay. Tumira na ako sa church, sa parsonage, sa Ilocos. Doon na ako, at tinuruan ako magbasa ng Bible, night and day. Yun yung unang-una kong natutunan. Pagkakilala ko pa lang kay Lord, dahil maalab ako, tinuruan ako magbasa ng Bible. Araw at gabi. Ginagawa namin yun, madaling araw, nagde-devotion kami. Bago kami matulog, nagde-devotion kami. And then, nadala ko yon dito sa Manila. At kahit wala pa akong church, dahil bagong salta pala ako dito sa Manila noon, for 3 months, wala akong ina-attendan na church. So, ang dala-dala ko lang, ang ginagawa ko lang regularly ay pray, 6 a.m., nagde-devotion ako, and then night and day, nagbabasa ako ng Bible. Consistent yon. Dahil naturuan ako doon sa ganun. And then, napunta ako sa Manila, nagpatuloy. So, isa pang ways na nakita ko kung bakit ko na-overcome yung mga ganon, yung pita ng laman, yung mga gawa ng mundo, ay yung pagkakaroon talaga ng church. Na doon ka lalago. Doon ikaw ay maalagaan. So, dahil doon, mayroon akong ministry, meron akong ginagawa kay Lord, kaya na-focus ko yung aking oras at attention sa paglilingkod.
At maraming aspect, Pangatlo, na masabi ko na na-overcome ko yon maliban sa meron akong relasyon kay Lord at paglilingkod, mayroon akong church, ay yung bilang isang kabataan, yung magkaroon ka talaga ng tinatawag na honesty and submission sa mga ngalaga sa iyo. Kaya bilang isang kabataan, pinagpapasalamat ko yon dahil ako ay nagabayan. Nagabayan ako at merong umiintindi sa akin kasi yung mga leader na nag-alaga sa akin, naging honest talaga ako. Halimbawa, kapag nakapag-commit ako ng kasalanan, sinasabi ko yun. Ginagawa ko ang kasalanan. Okay lang yan, bro. Mag-pray na ako kasi. Yun ay naging powerful way para ako ay makapag-resist sa kaaway at sa mga pita ng laman. Nakatira na ako sa church, nag-decide ako mag-full-time doon sa stage, doon sa mother church. Yung nakapag-commit ako ng lust of the flesh. Naglilingkod ako eh. So nakapag-commit ako ng lust of the flesh. So sabi ko, Lord, ayoko ng ganito. Sabi ko, Lord, napapagod ako. Kaya umiyak talaga ako, iniyak ko yun. Mula gabi hanggang nakatulog ako mismo sa stage. At yun yung karanasan hindi ko makakalimutan. Umiyak talaga ako kasi grim na grim yung puso ko. Yung tinatouch talaga ni Lord, yung godly sorrow na gustong-gusto kong kumawala sa kasalanan. Kaya iniyak ko yun kay Lord at doon ko naranasan yung nandun ako sa stage, natutulog ako. Naramdaman ko talaga na hinele ako ni Lord. Yakap ako ng Panginoon at kinomfort ako. Na masasabi ko, dahil sa pangyayari yon, parang ibinibigay ni Lord na message sa akin, anak, iyan, pinatawad ka na. So yun yung naramdaman ko. Kaya ang covenant ko kay Lord, sabi ko, maglilingkod ako tuloy-tuloy sa biyaya ng Panginoon. Hanggang ngayon, mula 17 years old akong naglingkod kay Lord, ngayon 32 years old na ako. Na-overcome ko sa biyaya ng Lord. It is all by the grace of God. Kaya kung maunawaan lang talaga natin yung grace ni Lord sa buhay natin, masasabi mong kaya mong magtagumpay sa biyaya ni Lord. Pero isa sa mga pinangahawakan ko ay yung He will never leave me. Sabi niya, di ba? I will never leave you nor forsake. Yun ang aking claim na sa journey ko bilang kabataan nagsisimula hanggang sa matapos. Kasi yun nga yung covenant namin ni Lord na gusto ko hanggang mamatay ako o kaya mag-rapture ay makita ko yung sarili kong naglilingkod. Matapos ko yung finish line na maayos. So para mangyari yon ay dapat talaga kasama mo si Lord. Kaya nga, kilinim ko yung promise na yon na sa journey ko bilang isang youth pastor, isang father ngayon, tatay na ako, bilang lead pastor ng isang church, hanggang sa aking pagpapatuloy, pinangahawakan ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Siya ang magbibigay sa akin ng lakas, siya ang magbibigay sa akin ng karunungan, siya ang magbibigay sa akin ng mga resources na aking kailangan. At napatunayan ko naman na grabe yung ginawa ni Lord na mga sa aking journey, napakaraming pagpapakita, pagpapakatunayan na hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Sa bawat kabataan ngayon na nanonood o nakikinig, ay magpatuloy ka sa Panginoon. Patuloy ka. Unawain mo na sa Panginoon walang condemnation. As long as nandun yung heart mo na manumbalik at magsisi sa Kanya. And then, ask for help. Ask for help. Maliban kay Lord, may mga tao dyan na pwedeng tumulong sa'yo. Just be honest and be transparent. As long as kilala mo yung tao na yan na pwede mong lapitan, na matutulungan ka niya, mag-guide ka niya, then go to that person. Ask for advice. But even to your pastor, go to your pastor. I know na ang pastor naman kapag nilapitan mo yan at humingi ka ng prayer,
bibigyan ka ng counsel, bibigyan ka ng tamang mga solusyon, panalangin, guidance. So, laban. And then, isa pa, seryosohin mo yung spiritual life mo. Kasi madali tayong matukso, madali tayong madaig ng mga kahinaan, kagaya ng mga lust of the flesh. Kasi pinakamatindi talaga na pwedeng maranasan ng isang kabataan, yan talaga eh. Lust of the flesh. It's either nagpo-boyfriend kagad, nag-girlfriend, pumasok sa isang relasyon. Kaya nasisira yung kanyang focus kay Lord. Trabahuhin mo muna yung spiritual life mo. Trabahuhin mo muna yung relasyon mo kay Lord. Kapag natrabaho mo yon, naging malakas ka spiritually, magiging malakas ka din sa paglaban mo sa mga tukso. Kaya pag ikaw ay well-fed ng Word of God, sa akin yun ang ginawa ko talaga every day na pagbabasa ng Bible. Hindi nawalay sa akin yan eh. Yung noong kabataan ako, nagsisimula ako hanggang naging youth pastor ako hanggang ngayon. Yan ang hindi nawala, yung night and day devotion. At totoo naman na kapag kumain ka ng Word of God, ng salita ng Diyos, pagkain ng ating spiritual, lumalakas ka. At ang malakas, hindi pwedeng maigapos. Kasi malakas siya. Para maging malakas tayo, yan, salita ng Diyos. Yun ang aking naging laban sa mga tukso sa buhay. Kaya magpatuloy ka, ulitin ko, magpatuloy ka at look for the right person na pwedeng mag-guide sa'yo. Just be honest, huwag kang magtatago. Kasi pag nagtago ka, yun na, papasukin ka ng kaaway. Hindi ka magtatagumpay. Huwag mong solohin kung meron ka namang pwedeng makasama sa iyong journey. Kaya as may kasabihan nga tayo, no man is an island. Sa Christian life, meron kang pwedeng makasama dyan na pwedeng magpalakas sa'yo at pwedeng mag-guide sa'yo. Yun ang aking naranasan. Kaya, pinapasa ko rin sa inyo. Dahil, masasabi kong 100% pwede kang magtagumpay dahil may mga nandyan sa likod mo na nagpipray, nag-guide para sa iyo. So, magpatuloy lang. Glory to God. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Sa kanya ang lahat ng papuri